Ayan, so magandang gabi sa ating lahat. So ito, ikikwento ko itong post ko nung isang gabi, itong picture na to. Kung ano ba ang nangyari sa akin dito at nilagyan ko ng caption na dito nagumpisa ang lahat. So ngayon ipapaliwanag ko ito dahil marami na akong mga followers ngayon na hindi pa nakakalam sa kwento na to, pero yung mga dati kong followers alam na ng iba kung ano bang nangyari sa akin dyan. So ito ikukwento ko ulit para sa kaalaman ng lahat. So nangyari ito nung April 2018. So aminado ako na naging pabaya talaga ako sa sarili ko. Yun, hataw sa biyahe, puyat, abuso sa katawan, tapos sa pagkain, soft drinks, tapos eto yung pinakamalala, yun, energy drink. So nagkaroon ako ng palpitation dahil sa pag-inom ko lagi ng energy drink. So alam niyo nun siguro kung anong klaseng energy drink yun. Pag sinabing dilaw, alam niyo na yun, no? So yun, biglang mabilis yung pagtibok ng puso ko, malakas, tapos ang bigat sa dibdib, nandilim yung paningin ko, hirap akong huminga. So good thing na lang na merong mga tumulong sa akin, tumawag ng rescue 10 PM ng gabi sa poblasyon Makati. So habang nasa loob ako ng ambulansya, doon ko naalala yung mga payo ng ibang mga driver na itigil mo na yung energy drink na yan dahil masama talaga yan sa katawan, lalong lalo na sa ating mga driver na hindi pinagpapawisan. Sabi nga nila, lahat ng sobra ay nakakasama. At doon nag-decide ako na sinabi ko doon sa rescue team na wag na ako magpadala sa hospital kasi dadalhin lang ako sa Makati Meds. Tapos yung pera ko ay pang boundary ko doon sa amo ko, tapos meron akong sobra pang uwi sa bahay. Sabi ko sa kanila ay ipahinga ko na lang to, inom na lang ako ng maraming tubig kasi alam ko energy drink lang to para mailabas ko lang ng mailabas yung energy drink sa katawan. So after nun, mga ilang araw, back to biyahe ako. So yun, doon na nagkaroon ako ng anxiety, nagkaroon ako ng panic attack, nervous ako lagi kapag naalala ko yung nangyari sa akin. Kinakabahan ako, nanginginig ako, pinagpapawisan yung katawan ko. Tapos yun, natatakot ako na mangyari siya ulit. Kasi mahirap ang hirap talaga ng dinanas ko nung mga gabing yun. Akala ko katapusan ko na. Pero binigyan pa ako ni Lord ng pangalawang chance. Siyempre natatakot ako kasi maliliit pa yung mga anak ko. Tapos umabot na ng 6 to 10 months na bumabiyahe ako. Talagang nahihirapan na talaga ako. Umiiyak ako habang nasa biyahe, nasa traffic. Pag nalilipasan ako ng gutom, nagpapanik attack ako. Kapag napapagod yung katawan ko, kinakabahan ako. Kapag nabibilad ako sa araw, yung sobrang init, natatakot ako. So daming pumapasok sa utak ko, nag-overthink ako na yung takot. Iniisip ko kung ano yung pinaka the best na paraan para malagpasan ko ito. So yun, search sa Facebook, search ako sa YouTube sa mga kung ano ba ang dapat kong gawin pag may mga panic attack. So yun, marami naman akong natutunan. So yun, kalimutan daw yung nakaraan, kalimutan mo yung nangyari at focus into the future. So yun ang ginawa ko. Tapos relax lang palagi, huwag mo na isipin yung nangyari na yun at hindi na yun babalik kapag hindi mo na ginawa yung ginawa mong mali. Simula nung naging disiplinado ako sa pagkain, nag-exercise na ako, pagkain ko gulay, isda, prutas. Tapos umabot na sa punto na talagang gusto ko nang kalimutan, gusto ko nang para tuluyang makalimutan,
yung nakaraan na nangyari sa akin ay mag-ibang bansa ako, mag-abroad ako. So iiwan ko yung pamilya ko. Siyempre para sa future. Ang unang naisip ko Middle East, pero nung natuklasan ko na meron palang factory worker in South Korea na medyo mataas yung sahod kapag may pasa mo yung Korean language exam. So doon ako nag-go. Nag-aral ako ng Korean language sa Cubao. Nag-aral ako ng Hangul. Every Saturday yung pasok ko, habang bumabiyahe ako, pinagsasabay ko yung pag-aaral. Kasi gustong gusto ko talaga maipasa yung exam para makalimutan yung nakatatak sa aking isipan. Tapos, nag-try akong mag-vlog para baka sakaling ma-divert ko yung isip ko sa bangungot na naranasan ko. Guys, pwede bang samahan niyo ako sa biyahe ko? Naghanap kasi ako ng ng Koreanong pasahero. Gusto kong matutong mag-Korean. Actually, nag-aaral ako ng Korean dito. May libro ako ito. Kaya yung unang vlog ko ay naghahanap talaga ako ng Korean para matutunan pa ang lingwahe. Naglagay na rin ako ng karaoke. Pinapakanta ko yung mga pasahero ko. Para malibang yung utak ko, para maging enjoy ako kasi ang gusto ko na lang ay maging masaya. So yun nga, ay may napanood nga ako sa YouTube na dapat libangin mo yung sarili mo. Huwag mo nang kalimutan mo na yung nangyari sa'yo. Tapos ngayon mag-focus ka sa future. Kailangan mong maging masaya, kailangan mo nang may kausap. So yun, nag-vlog ako. Yan, kinakausap ko yung mga pasahero ko. Kumbaga, i-enjoy ko na lang yung biyahe ko. Dumating yung time na schedule ko na ng exam. Unang take ng exam, out of 40 items, 26 yung score ko. Ang passing is 27. Failed. Pangalawang exam, out of 40 items, ang passing ay 22. Pero yung nakuha kong score ay 21. Failed. So yun, si anxiety andyan pa rin. Hindi pa rin siya nawawala. So, yun, kinabukasan nung nag-failed ako sa pangalawang exam ko, ay nag-try akong mag-Korean prank. Tapos, hindi ko akalain na magba-viral pala yung video na yon. So, sila yung kauna-unahan viral video ko sa Facebook. So, doon nag-umpisa ang aking vlogging career. Sorry, ma'am. It's a prank. Ayun, masaya dahil nalilibang ako sa mga comment, nakakatawa, daming natuwa, nag-million views yung video na yon. At hindi ko na malayan na dumadami na yung mga followers ko, subscribers ko. At ang pinaka bonus dito ay na-monetize ako. Nag-earn ako ng pera. Kaya napaisip ako, sabi ko, parang ayaw ni God na ipalayo ako dito sa family ko. Ayaw ni God na umalis ako sa bansa na to. Parang ang gusto niya ay dito lang ako manatili sa Pilipinas para siguro magpasaya ng mga tao na kagaya ko na may panic attack, may mga anxiety. May rason kung bakit hindi ako nakapasa sa exam. So siguro nga dahil nga yun ayaw ni God kasi talagang ako gabi-gabi nagdadasal ako habang nasa biyahe ako. Bago bumiyahe nagdadasal talaga ako na Lord, gabayan niyo po ako, meron po akong anxiety, ano pong gagawin ko. So kailangan maging maayos po yung utak ko, yung isip ko, yung paningin ko, na maihatid ko na maayos ang pasahero ko, and gusto kong makasurvive sa sakit na to. So kaawa ng Diyos, ngayon okay na ako, wala na si anxiety, nalabanan ko talaga ito. Di ko akalaing malalagpasan ko siya, na sobrang hirap ng dinanas ko na habang bumabiyahe ako. So yun nga, nag-earn ako. Di ko akalain na magkaroon ako ng sariling sasakyan, kasi nga dati nagba-boundary lang ako dun sa amo ko. So yun, na-bless ako ni Lord. Parang yung sa akin, parang ano siya, anxiety,
is my best policy. Tama ba? Parang ang ganda kasi ng ng nangyari na parang na wake up call ako ni God na, uy, mali yan. Huwag mong gawin yan, mali. So itinama niya yung mga ginagawa kong mali. Hindi ko akalain na maging content creator ako ngayon dahil mahihain dahil sa totoo lang mahihain talaga ako, no? Hindi talaga ako sanay haharap sa camera, mahihain ako. Pero nung kailangan ko tong gawin para sa sarili ko, para sa pamilya ko. So yun, moral lesson siguro yung wag puro trabaho, alagaan ang sarili, no? So mahalin mo yung sarili mo dahil yan, nag-iisa lang yung katawan natin. So enjoy natin yung buhay habang nabubuhay. So ayan, nilagay ako ni Lord siguro dito na wag ka nang umalis. Ang daming may anxiety, panic attack, mga nerbyosong tao dito sa Pilipinas. Kailangan mong magpasaya ng tao. So yan, marami akong mga followers na may mga anxiety rin na hanggang ngayon ay lumalaban, nilalabanan nila. So yun, payo ko lang sa inyo, kalimutan yung nakaraan, tapos mag-focus ka sa future mo. Basta disiplina lang sa sarili, alagaan mo yung sarili mo, tandaan mo lahat ng sobra ay nakakasama. I am the Korean prankster and the Great Pretender. Marami na nakahuli sa akin, marami na nakakilala sa akin, but I'm still the Great Pretender. Gagawa pa tayo ng mga prank. Siyempre tuloy-tuloy lang tayo, papasaya, free rides para sa ating mga pasahero, lalo na mga estudyante. Tapos syempre sa mga followers at subscribers natin, para tuloy-tuloy lang din yung saya ninyo. At maraming salamat sa mga sumuporta sa akin sa aking Facebook, YouTube, sa aking TikTok. Maraming salamat po. Don Bertos TV, the Korean prankster and the Great Pretender. Yeah.